kumusta na ang kalagayan ni Don Emilio? Lahat ng doktor ay nakapagkonsulta na, pero hindi pa rin siya nagigising. Si Doña Elena ay nasa loob at nagbibigay ng sermon. Apo, gusto ko ang aking apo. Apo. Ang angkan ng mga Ricardo ay iisang lahi lamang sa 18 henerasyon. Pero si Ricardo na itong suwail na anak, ganito na kalaki, hindi pa rin nag-aasawa. Ito ay talagang makakapagpatay sa kanyang ama sa galit. Manggagamot Elias, kayo ay may malawak na kapangyarihan. Pakiusap, mag-isip kayo ng paraan. Huwag mag-alala, Doña Elena. Ako ay nakapagkalkula na. May isang bituing mapalad na sumasabay sa kapalaran ng bansa, basta't mahanap natin siya. Hindi lamang ang mga bundok at ilog ay magiging ligtas, kundi maibabalik din ang sigla ni Don Emilio agad-agad. Ang taong ito ay si Don Emilio mismo, ang apo na laging nasa isip niya, ang tunay na anak na babae ni General Ricardo. Apo. May apo na ako! Tingnan mo. Heto na, bumalik na ang sigla. Napakaganda nito, Don Emilio. Tatay, hindi ba kayo may sakit? Ay nako, sa ganitong pagkakataon, inaalala mo pa ba kung may sakit ako o wala? May anak na babae ka na. Anak na babae. Ganito kalaking bagay, hindi mo kami sinabihan. Ay, manggagamot Elias, ang aking mahal na apo. Nasaan na siya ngayon? Hindi dapat mabunyag ang lihim, maghanap ng tao, bahala na ang kapalaran ninyo. Limang taon na ang nakalipas kaarawan nung ikasikata ng Agosto siya kaya buwisit na dalay ako. Binatang Gabriel, huwag kang mag-alala. Nasa loob na si Isabel, mahinahon siyang naghihintay sa iyo. Isabel, ano pa ba ang ipagkukunwari mo sa akin, dalisay at matapang na babae? Puro maruruming paraan ang ginagawa, mukhang ang bali panahon na para ayusin ito. Binibiniwag, gising na. Ano pang ginagawa mo dyan? Ito ang tanging supling ng pamilya ni Ricardo. Kahit maghukay ng 3 talampakan, hahanapin ko pa rin ang aking apo na babae. Ipag-utos mo kahit ano ang gastos maghanap sa buong lungsod. Kahit ano ang gastos maghanap sa buong lungsod. Ay munting may-ari ika-99 na grupo na ito. Ano ba talaga ang hinahanap mo? Hanapin ang tulad nito. Matangkad at payat ang pangangatawan. Maganda ang muka, mayaman na kayang pantayan ang bansa. Malakas sa labanan. Ay, munting ale. Ang taong umaayon sa iyong hinihingi, sa buong lungsod siguro si General Ricardo na lang. At ngayon pa lang mamimili ka na ng asawa? Masyado namang maaga ito. Hindi maaga, hindi maaga. Ito, masyadong payat. Ito, masyadong pandak. Ito, masyadong pangit. Ito, masyadong mahirap. May asawa na ito, naglakas loob pa ring dumating. Hay nako! Bakit wala ni isang tao ang bagay sa aking ina? Clara. Nanay, bakit ka nandito? Kung hindi ako pupunta, paano ko malalaman na namimili ka na naman ng mapapangasawa ko? Nanay, yung ama kong hindi ko man lang nakita, 5 taon nang patay. Nanay, bata ka pa. Mananatili ka bang mag-isa habang buhay?
At saka, Clara, hindi lang para sa'yo ang pagpili ko ng mapapangasawa, para rin sa sarili ko, para may ama ako. Gusto ko rin tulad ng ibang bata na may amang nagmamahal sa akin. Manager, kumuha ka pa ng iba para pumili si nanay ng personal. Wag na, umalis na kayong lahat. Sige, umalis na kayo. Clara, bagamat maaga namatay ang iyong ama, isang bayani siyang may paninindigan. Noong mga panahong iyon, nilason ako ng masasamang tao sa Baylemen. Buti na lang nakilala ko ang iyong ama. Tapos, nangyari na. Bakit wala akong maalala? Pero okay lang, hindi naman ako lugi. Isabel, pinatakbo ko na ang mga masasamang tao. Dahil naging babae na kita, pananagutan kita. Iniligtas niya ako. Pagkatapos, nagdadalang tao na ako sa iyo, anak, at napangasawa ko ang iyong ama. May emergency sa team. Ikaw, manatili ka sa bahay. Alagaan mo ang mga magulang at ang bata. Hintayin mo akong makabalik. Nang araw na ipinanganak ka, Dumating ang balita ng pagkamatay ng iyong ama. Ginang, mag-push ka. buti na lang at nandyan ka, kaya ako ay ligtas. Mag-push ka, Ginang. Ginang, may masama. Namatay po ang binata para sa bayan. Ginang. Pagkamatay ng iyong ama, nawala ng haligi ang angka ng De La Cruz. Salamat sa iyong pares ng mata na nakakakilala ng tunay at peke, nakabukas ang tangkeng De La Cruz, at napanatili ang angka ng De La Cruz. Pero ikaw, Clara, nagdusa ka. Ang iyong kaarawan at ang araw ng pagkamatay ng iyong ama ay magkapareho, kaya itinuring itong malas sa pamilya, kaya hindi ka namin nabigyan ng birthday party. Inay, ayaw ni Clara ng birthday party. Gusto lang ni Clara na masaya ka. Makalipas ang 2 araw, ikasisas na ng Agosto na. Ngayong taon, ang iyong ikalimang kaarawan, bibigyan ka ng iyong ina ng magandang selebrasyon. Ang jade pendant na ito ay iniwan ng iyong ama. Ibibigay ko ito bilang regalo sa iyong kaarawan para sa iyo. Sana ang kaluluwa ng iyong ama sa langit ay patuloy kang pagpalain. May mensahe mula sa Mansyon de la Cruz, Ginoong Pinuno. Sabi nila, nakabalik na ang binata. Ano buhay si Gabriel? Tara, Hindi lang nakabalik ang binata, may dala pa siyang bababae at isang batang lalaki. General, ang Tangkeng de la Cruz ay ang pinakamalaking antique shop sa lungsod. Puno ito ng mga kayamanan. Magugustuhan ito ng binibini. ano ang sinasabi mo? Ano po? Paumanhin po, may importante akong gawain sa pamilya ngayon. Sarado na ang Tang Genfang. Ginoo, bumalik na lang po kayo bukas. Gabriel, ang galing mo na ngayon. Hindi mo lang dinala sa ating pamilyang De La Cruz ang isang malusog na sanggol na lalaki, nakapasok ka pa sa ilalim ni General Ricardo bilang sundalo. Mabuti naman. Sino ang hindi nakakakilala kay General Ricardo? Sa lungsod siya ang hari, ang pamilyang De La Cruz ay yayaman na. Ay, buti na lang dumating ka. Dali, iwanan mo na ang posisyon bilang legal na asawa at ibigay ito kay Celeste. Gabriel, sa 5 taon na wala ka, araw-araw kong inaasamang iyong pagbabalik. Ngunit hindi ko inakala na ang unang gagawin mo pagbalik ay ang itakwil ako. Kung hindi ako iniligtas ni Celeste noon, hindi ko makakamit ang tagumpay ko ngayon. Lalo pa, ipinanganak pa niya si Angelo para sa akin. Kaya ang pagbibigay mo ng posisyon sa kanya ay nararapat lamang. Ito ang aking ama. Hindi pwedeng ganun kababa ang pagpili ng aking ina. Tingnan ko nga. Ha? Hindi siya ang aking ama talaga. Inay, nagsisinungaling siya. Noon pa man, siya ay para tumakas kasama ang iba kaya nagpanggap na patay para iwasan ang kasal. Paano niya nalaman yon? Sino ba itong batang ito nagsasabi ng kung ano-ano dito? Si Clara ang iyong tunay na anak na babae. Noon mo pa kaming pinabayaan, ako at ang anak mo. Iniwan mo kaming nasa gulo. Dahil kay Clara lang, nagkaroon ng kayamanan ang pamilya De La Cruz. Ewan ko sa'yo, anong magagawa ng isang sawimpalad na babaeng yan? Wala. Kung hindi dahil sa mga paghihirap mo nitong mga nakaraang taon na may konting naitulong ka, hindi ka papapayagan ni Gabriel na maging pangalawang asawa. Dapat nga nagpapasalamat ka.
Celeste. Nakapag-aral din ako, may pinag-aralan ako. Hindi ako magiging kerida ng sino man. Kung ayaw ng ate, aalis na lang ako kasama si Angelo. Hoy, teka, Celeste, sandali. Kung may aalis man, siya ang dapat umalis. Isabel Reyes, kung magpapatuloy ka sa paggulo, maniwala ka, hihiwalayan kita. Puro mga walang utang na loob ang mga De La Cruz. Wala akong pakialam. Pero si Clara napakabata pa. Kakakita pa lang ng ama. Inay, Wala namang ama si Clara mula noon. Kung gusto mong hiwalayan ako, hiwalayan mo. Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Tumigil ka. Matagal nang pinapangarap ni Clara na magkaroon ng ama. Ngayong nakita na niya, ganyan ang trato sa kanya. Inay, huwag kang malungkot. Di naman yan ang tatay ko eh. Hahanapan kita ng tatay, Inay. Nararamdaman ko, magiging bayani ang tatay ko. Ganon kasing laki ng Siyam. Alam ng inay mo na iniintindi mo lang siya. Kung ayaw mong kilalanin ang tunay mong ama, susulatan ko ang pamilya ko para sa paghihiwalay. Bukas pupunta tayo sa Tang Genfang, kunin natin ang titulo ng lupa. Uuwi tayo sa pamilya ko. Yehey, ang galing mo, Inay! Scoop! Si General Ricardo, ang gobernador General Ricardo, naghahandog ng malaking gantimpala sa buong lungsod para maghanap ng babae. Naku, sinong babae ang napakaswerte? Alam niyo ba si General Ricardo ay namumuno sa militar at politika ng 9 na probinsya. Napakalakas ng kapangyarihan niya. Siya ang hindi koronadong hari ng lungsod. Oo nga, at ang pamilya Ricardo ang pinakamayamang pamilya sa lungsod. Tiyak na tataas ang buhay ng babaeng iyon. May taong ganito kapangit sa mundo? Mukhang pangit din siguro si General Ricardo. Parang may nag-uusap tungkol sa akin. Hindi ko alam kung nasaan na ang batang yon. Malapit na ang kaarawan ni Isabel. Palakasin pa ang paghahanap. Dapat, bago ang kanyang kaarawan, ay mahanap natin si Isabel. Opo. Oo nga pala, bubuksan ba ang Tang Genfang ngayong araw? Huwag po kayong mag-alala, General. Kahit hulihin ko ang may-ari, papagbukasin ko yon. Hoy. Boss, narinig ko pinayagan mo ang hiwalayan kagabi. Naku, itong Tang Genfang na itinayo mula sa inyong dote. Ibibigay na lang? Ibinibigay mo na lang? Hindi, kahit na Tang ang apelyido ng tindahang ito, ang titulo ay nakapangalan sa akin. Hindi ito pag-aari ng pamilya De La Cruz. Ngayon, hinihintay ko lang ang sagot ng aking pamilya para sa hiwalayan at wala na akong kinalaman sa pamilya De La Cruz. Ang galing ninyo, boss. Kukunin ko na ang titulo para sa inyo. Hindi ko inakala si Isabel Reyes ay marunong pala. Sa tulong ng tindahang ito, maaari kong bigyan ng regalo si Teniente Marco para purihin niya ako kay General Ricardo. Celeste. Angelo. Pumili ka ng gusto mo dito. Pag-aari ito ng pamilya De La Cruz. Ang kumuha ng walang paalam ay magnanakaw. Ginoong Angelo, hindi mo ba alam ang simpleng etiketa? Alam ng mga bata yan. Pero kayo hindi nyo alam. Nakakahiya naman. Magnanakaw. Kinuha ko lang ang gamit ng sarili naming pamilya. Paano naging pagnanakaw yon? Bukas ang pamilya De La Cruz ay maghahanda ng salo-salo para kay Angelo. Dinala ko siya rito para pumili ng magagandang regalo. Anong problema? Salo-salo? Ayos yan. Si Angelo ang tunay na apo ng pamilya De La Cruz. Sa hinaharap, siguradong ilalagay siya sa pamilya. Mas mabuti pang ibigay mo na sa akin ang titulo para naman nagawa mo ang papel mo bilang pangalawang asawa. Mukhang nagkakamali ka, Binatang Gabriel. Ang Tangzen workshop na ito ay para kay Clara sa hinaharap. Ma, hindi ba't sinabi mong ako ang nag-iisang lalaki sa pamilya De La Cruz? Sa akin ba ang lahat ng ito balang araw? Isabel, pinayagan kitang maging pangalawang asawa, napakabait ko na sayo. Huwag kang magmalabis at angkinin ang lahat ng ito.
Angkinin, ang mga bagay na ito ay talagang akin. Wala itong kinalaman sa pamilya de la Cruz. Ikaw, Ate, huwag kang magbiro. Ikaw, isang babae. Paano mo kayang pamamahalaan ang ganito kalaking tindahan? Huwag mo nang galitin si Kuya Gabriel. Isang babae, nakapag-aral ka sa modernong paaralan, bakit ganyan pa rin ang tingin mo sa mga babae? Ikaw, Ayaw ko. Kung hindi mo ibibigay, wawasakin ko ang lahat ng ito. Huwag mong sirain. Clara. Clara. Tawagin ang mga tao para paalisin silang lahat. ano ba ang ginagawa ninyo? Ay, Bitawan mo ako. Ay, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Isabel, paalisin ako, ganun ba? Sa pagtitipon ng pagkilala sa mga kamag-anak, maghintay ka lang. Clara, maghintay ka dito. Ang nanay ay pupunta para kunin ang gamot mo. Si Papa. Papa, dumating ka na rin. Papa, hindi ko alam kung bakit ang bata ay parang malapit sa puso. Oh, ikaw si Papa. Papa, ang gwapo mo. Bagay ka sa nanay ko. Ang maliit na may-ari ng Tangjen Shop maagang nawalan ng ama, pero gusto niyang maghanap ng asawa para sa nanay niya. Mukhang ang batang ito ay may gusto sa Ricardo mo. Pero sa mundo wala ngang ganitong pagkakataon. Batang babae, hindi ako ang papa mo, pero ako ay may isa anak na babae na halos katulad ng edad mo. Malapit na ang birthday niya. Gusto ko rin sanang tulungan mo ako sa pagpili ng gift. Sige. Papa ay bibili ng birthday gift para sa akin. Oh, pwede? Ito. At ito rin. Tara. Papa. Ano ang nangyari? Hindi mo gusto ang lahat? Hindi ang mga bagay dito. Gusto ni Clara ang lahat. Hindi ba ito simple? Marco, bilhin mo ang lahat ng mga bagay. Salamat, Papa. Clara, Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Okay? Ang nanay mo ay hinahanap ka. Magmadali ka, huwag mo siyang pag-alala. Oh. Paanyang, Papa? ang taong ito ay parang kilala. Clara, may bisita na ba? Nanay, si tatay ba yan? Dumating si tatay para kay Clara para bumili ng regalo sa kaarawan. Talaga? Naghanap na naman ng mapapangasawa para kay nanay. Iunat ang kamay. Nanay, huli ka na. Ang maliit na sugat na ito ay gumaling na. Ikaw naman. Boss, ito ang titulo ng lupa na hinihiling ninyo. Sige. Oo nga, may sagot na ba mula sa pamilya ng asawa? Hayaan mo na. Bukas ay magkakaroon sila ng salo-salo para sa pagkilala sa pamilya. Isa lamang itong dahilan upang agawin ang ari-arian. Gagawa ako ng kasulatan ng diborsyo para sa anumang mangyari. Nanay, huwag kang mag-alala. Bukas ay susunduin tayo ni tatay. Sige. Si nanay ay maghihintay na lang. Bukas ay susunduin tayo ni tatay. May tao palang naglakas loob na gumawa ng karahasan sa mansyon ni General Ricardo. Hehe, ito ang pinaka-advanced na armas ko. Ang aking mahal na apo ay tiyak na magugustuhan ito. Wakek kiye, isang babae, ano pa ang gusto mo sa pulbura? Gusto mo ang aking mga sandata? Ay, kumusta? Nahanap na ba ang apo? General, nahanap na.
Ayon sa kapanganakan ng Binibini at sa inyong jade pendant, natukoy namin na ang Binibini ay nasa pamilya Tang at bukas ang pamilya Tang ay tila magkakaroon ng malaking pagdiriwang. Ay, mabuti naman. Ay, tiyak na ito ay ang kaarawan ng aking apo. Teniente Marco, bilisan mo. Dalhin mo ang mga bagay na ito at ibigay mo bilang regalo sa aking apo. Ay, para sa akin. Ibigay mo sa akin. Buti na lang nagpunta ako kahapon sa Tang Jewelry Store. Teniente Marco, bukas dalhin mo ang mga regalong ito at ihatid mo. Ako mismo ang susundo sa Binibini. Isabel, pasensya na. Pagkatapos ng pagtitipon ngayong araw, si Angelo na ang magiging pangunahing apo na lalaki ng pamilya De La Cruz. Ang lahat ng pag-aari ng pamilya De La Cruz ay mapapasa atin na. Ang lahat ng meron ang pamilya De La Cruz ngayon ay dahil kay Clara lang. Kung aalis kami ngayon, mawawala ang lahat ng ito. Isabel, anong pagpapanggap mo? Akala mo ba may iba pang gustong kumuha sa inyo sa dalawang pabigat na ito? Hindi kami pabigat ni nanay. Ang ginagamit ninyo ngayon ay galing sa pinaghirapan ko. Bah, wala kang karapatang magsalita dito, bata ka. Ikaw ang masama, hindi kita tatay. Hindi mo ako tatay, talagang nanay mo ang may kasiping sa labas, di ba? Tama na! Si Clara ba ay anak mo? Ikaw ang pinakamay alam sa puso mo. Gabriel, hindi mo lang dinungisan ang pangalan ko, ganito ka pa sa sarili mong anak na babae. Tama si Clara. Hindi ka karapat-dapat maging ama niya. Huwag kang magpakapal. Mangahas kang magsalita sa asawa mo ng ganyan, para kang baliw. Kahit papayag si Gabriel na maging kirida kanya, hindi ako papayag. Isabel, kung ngayon ay susunod ka at ibibigay mo ang titulo ng lupa, maaari kitang patirahin pa sa bahay bilang katulong na tagahugas ng paa. Kung hindi, huwag kang magalit kung magpakita ako ng dahas. Sige, hindi ba't paulit-ulit mong sinasabing iwawaksi mo ako? Simula ngayon, ako na ang kusang aalis. Ako at si Clara ay wala nang kinalaman sa pamilya De La Cruz. Sa panahon ngayon, kung walang pahintulot ng magulang, pwede bang maghiwalay ng basta-basta? Oo nga, Isabel. Di mo ba alam ang kasalanan ng pagtatakas sa kasal? Kung aalis ka ng ganito ngayon, baka mahuli ka at dalhin sa presinto. Sino ang nagsabing wala akong pahintulot ng magulang? Nagsulat na ako sa pamilya ko. Ang sinasabi mo ba ay, ito. Ikaw ang kumuha ng sulat ko? Kaya pala hindi ako nakakatanggap ng sagot? Narinig kong mahigpit ang pamilya Reyes sa disiplina, lalo na si Don Emilio, isang edukadong tao. Galit na galit siya sa mga babaeng walang modo. Ano sa palagay mo, kung sasabihin ko sa tatay mo ang mga ginawa mo nitong mga nakaraang araw, tatanggapin pa kaya niya bilang anak? Gabriel, wala kang hiya! Halika, basahin ko sa'yo. Tingnan natin kung ano ang sinabi ni Don Emilio. Sabi ni Don Emilio, wala kang kababaang loob, selosa, at hindi ka nagkaanak. Lumabag ka sa 7 dahilan para sa diborsyo. Ang pamilya Reyes ay hindi kailanman nagkaroon ng isang babaeng inabandona. Mula ngayon, wala nang kinalaman si Isabel Reyes sa pamilya Reyes. Akala ko medyo konserbatibo lang ang tatay ko, pero hindi ko inakalang ganito siya katigas ang ulo. At sinabi pa ni Don Emilio na ako ang magpaparusa sa'yo. Ngayon, tinatanggihan ka na ng asawa mo at itinakwil ka na ng pamilya mo. Wala ka nang mapupuntahan. Kung ayaw mong masaktan, mas mabuting ibigay mo na lang sa akin ang titulo ng Tang Jewelry Store. Oo, ate, huwag ka nang magmatigas. Nasa pamilya De La Cruz ka na. E di ang mga gamit mo ay pag-aari na rin ng pamilya De La Cruz. Huwag kang mag-alala. Kapag namana na ito ni Angelo, magiging mabuti siya sa'yo. Ganun ba? Kung magdiborsyo ako, hindi na ba ako kasapi ng pamilya De La Cruz? Walang babaeng nagdiborsyo. Isang malaking kahihiyan iyan. Kung kumalat ang balitang ito, paano pa makatatayo ang pamilya De La Cruz sa lungsod? Gusto mo bang ilagay sa kahihiyan ang pamilya De La Cruz? Wala kang hiya. Anong klasing batas yan? Pabago-bago. Isang araw iba na naman. Mula noon hanggang ngayon, walang babae ang maaaring magdiborsyo. Kung wala pa, ako ang magiging una. Sige, kung ganyang kakatigas ang ulo, ngayon din, ako na ang bahalang magdisiplina sa'yo para sa tatay mo. Huwag niyo pong saktan si nanay. Tatay, bilis po! Sasampalin ko kayong lahat. Huwag.
Si General Ricardo, gobernador ng Siyam na Lalawigan, ay nagpadala ng regalo para sa handaan sa Mansyon de la Cruz. Dito ka lang, Clara. Huwag kang humarang sa harap ko. Oo. Ay kakaiba, bakit hindi ko nakikita si Clara? Teniente Marco, ano ang dahilan ng iyong pagdalaw? Utos ni General Ricardo, narito ako para magdala ng regalo para sa swerteng bata. Gabriel, hindi pa ba nagsisimula ang handaan mo? May naging problema sa pamilya. Hindi ko inakalang ganito kahalaga ito kay General Ricardo. At ikaw pa ang personal na pumunta. Tuloy po kayo, umupo po kayo. Ah, ganun ba? Malamang hindi pa lumalabas si Clara. Hindi na. Kailangan kong sunduin si General Ricardo. Darating na si General Ricardo. Maghanda ka. Opo, Teniente Marco. Kuya Gabriel, tiyak na hinahangaan ka ni General Ricardo, kaya nagpadala ng ganito karaming regalo para kay Angelo. Ay naku, napakalaking karangalan ng personal na pagdalaw ng general. Tiyak na aangat na ang pamilya de la Cruz. Alam ko na talaga yan, ang anak nating si Angelo ang swerte ng pamilya de la Cruz. Hindi tulad ng malas na yon na pumatay sa ama. Hindi para kay Clara ang mga regalong ito. Humph. Nagsisinungaling ka pa rin. Malapit nang dumating si General Ricardo. Gabriel, ayusin mo na ang dalawang yan. Si General Ricardo ang hari sa lungsod na ito. Ngayong may koneksyon na si Gabriel sa kanya, baka hindi na ako ligtas. Gabriel de la Cruz, pakawalan mo lang si Clara, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Kuya Gabriel, narinig kong ang mansyon ni General Ricardo ay naghahanap ngayon ng batang babae. Dahil iginagalang ka ng general, bakit hindi mo na lang ipadala si Clara sa mansyon ni General Ricardo bilang babaeng pang-aliw? Huwag. Pakawalan mo lang si Clara, ibibigay ko sa iyo ang tanghalian ng De La Cruz. Kailangan ko pa ba yon? Halika rito. Inay! Gabriel de la Cruz, pakawalan mo lang si Clara, pumapayag ako sa anumang kondisyon. Sige, lumuhod ka ngayon din at humingi ng tawad. Inay, huwag! Ano pang hiling mo? Sabihin mo? Sige. Pagbibigyan kita, mga tauhan, ihanda ang pamalo. Kuya Gabriel, sinabi mo noon na gawin akong pangunahing asawa. Ngayon, pinapaboran ka ni General Ricardo, hindi mo na kailangan ng tindahan, bakit hindi mo siya hiwalayan agad? Sige, susundin ko ang lahat ng gusto mo. Isabel, inisip ko sana kung ibibigay mo ng maayos ang tindahan, maaari kitang gawing ikalawang asawa, pero wala kang utang na loob. Isabel, mula ngayon ikaw at ang aming pamilyang De La Cruz wala ng koneksyon. Hiwalayan mo na siya, palayasin sa pamilyang De La Cruz. Kawawa naman. Tawagin ang mga tauhan, latigo. Nanay. Ay naku, Halika rito. Siya ang may gawa nito. Tawagin ang mga tauhan, itong pabigat na tutakpan ng sako. Clara. Huwag. Nanay! Bitawan mo ako. Nanay!
Huwag magmadali. At ang sayo, Bitawan mo ako. Nanay! Tatay, tulong. Tulong! Isabel, alam mo ba ang paglabag sa pagkaasawa sa aming pamilyang De La Cruz ay may parusa bang katapat? Pasuin ang tatak na malandi. Kuya Gabriel, nakikita ko, puting-puti ang mukha ni ate. Bakit hindi sa mukha na lang itak? Isabel, mula ngayon paano ka na kaya mabubuhay? Nanay! Dumating na si General Ricardo. Tigilan mo yan. Ito. Siguro dumating na si General. Gabriel, dalhin nyo na silang dalawa. Baka makaabala pa kay General. Tatay, nandyan na si tatay. Swerte ninyo, Aling Sonia, ilabas nyo sila sa likod ng pintuan. Opo. Tatay, tulungan niyo po ako. Tatay, tulungan niyo po ako. General, Anong ginagawa ninyo? wala po, General. Pinaparusahan lang po namin ang dalawang pasaway na utusan. Utusan? Pero parang may narinig akong sumisigaw ng tatay. Hindi po ba kayo naistorbo? Huwag po kayong mag-alala, General. Naayos ko na po ang lahat. Magsisimula na ang handaan. Maupo po kayo. Baka nagkakamali lang ako ng pagdinig. Sige na, mas importante ang kaarawan ng aking anak. Hindi ko inaasahang si General ay ganito kamahal ang aking anak. Nagpadala pa ng mamahaling regalo at personal pang dumalo. Gabriel, tumayo ka't mag-alay ng inumin kay General. Sige, halika. Halika, General. Huwag na. Si General ay nagmamahal lamang sa lahat ng nauugnay sa kanyang minamahal. Simulan na natin ang handaan. Tama po si Teniente Marco. Kung gayon, ang ating handaan para sa pag-aampon ay magsisimula na. Handaan para sa pag-aampon? Hindi ba handaan para sa kaarawan? Nawalan ng saysay ang handaan para sa pagkilala dahil sa inyong dalawa. Magpakabait kayo at manatili dito. Inay! Hindi ba't sinabi ng binata na paalisin natin siya sa Mansyon de la Cruz? Bobo ka ba? May gantimpala ang may-ari ngayon. Kung aalis tayo ngayon, hindi na natin makukuha yon. Pero, Kahit papaano, inutusan ko na ang kutsero na umalis na. Sasabihin na lang nating pinaalis na natin sila. Pagkatapos ng handaan, saka natin sila ilalabas. Tara na. Mag-ingat kayo. Inay, bakit hindi mo pinapagamot kay Clara? Sa gitna ng kaguluhan, ang pagtataglay ng kayamanan ay isang kasalanan. Nakita ng lahat ang iyong kapangyarihan kanina. Nakakuha na ng atensyon. Kung bigla na lang gumaling ang sugat ko, baka magdulot pa ito ng mas malaking problema. Inay, huwag mag-alala. Hindi ko na lang gagamitin, Clara. Dalhin kita ni Clara sa ospital. May tao ba? May tao ba? Anong ginagawa mo tong bata ka? Ibinibigay ko sa inyo ang aking jade pendant. Pakiusap, pakawalan niyo kami. Ew. May dugo pa to, nakakasama ng loob. Nandito ngayon si General Ricardo. Maraming gantimpala. Sino ang may gusto sa sira-sira mong pendant na yan? Tik, tara na. Tatay. Oh, hanapin natin si tatay. Inay, hintayin mo, hahanapin ko si tatay para iligtas ka.
Pista ng pagkilala, hindi ba birthday party ito? Kaarawan. Hoy, General, walang may birthday sa mansyon ngayon. Hindi ba't narito kayo para sa pista ng pagkilala kay Angelo? Angelo. Teniente Marco, ito ba ang taong hinanap mo? Ayon sa investigasyon ng General, tiyak na nasa Mansion de la Cruz ang binibini. Pag-isipan ninyong mabuti kung may nakalimutan ba kayong tao. Kaarawan. Gabriel sa mansion, parang si Clara lang ang pabigat na may. Imposible, hindi maaring dahil sa kanya ang pagpunta ng General. General, mayroon pong may birthday sa mansyon ngayon pero kanina ko pa pinalayas ang dalawang yon. Ano? Pinalayas? Bilis magpadala ka agad ng tao para pigilan sila. Ang laki ng apog ninyo. Maghanda kayo sa galit ng General. General. General, anong nangyayari? May pagkukulang ba kami ng pamilya de la Cruz sa pagtanggap sa inyo? Alam mo ba kung sino ang pinalayas mo? Tatay! Tatay! Siya yon. Tatay! Siya yun, anong ginagawa niya rito? General Ricardo, pasensya na po. Anak po ito ng isa naming katulong, hindi marunong ng tamang asal. Nakagalit po sa inyo. Isasama ko na po siya pabalik at pagagalitan. Sumama ka sa akin. Sinong nag-utos sa'yo na tawaging tatay ang iba sa labas? Halika na. Ayoko, tatay. Tulungan mo ako. Halika na. Sandali. Hindi ba't ito ang batang may-ari ng De La Cruz? Paano naging anak ng katulong? Ang batang ito, parang may connection ako sa kanya. Baka siya ay Teniente Marco. General, nakita namin ang karwaheng galing sa bahay ng mga De La Cruz na paalis kanina. Malamang po iyon ang kay binibining Clara. General Ricardo, ang De La Cruz ay talagang pag-aari ng pamilyang De La Cruz. Si Clara at ang kanyang ina ay tagapangasiwa lamang, kaya tama lang na tawagin silang katulong ni Kuya Gabriel. Wala namang mali doon. Mukhang nag-isip lang ako ng labis. Anak, hindi ako ang tatay mo. May mahalagang bagay akong kailangang asikasuhin. Kailangan ko nang umalis. Ikaw ang tatay ko. Huwag kang aalis. Tulungan mo ang inay ko. Inay. Nanay. Bakit sumasakit ang puso ko kapag nakikita kong umiiyak siya? Sumasakit talaga ang puso ko. Tatay, binubugbog nila si nanay. Ang dami-daming dugo ni nanay. Hindi na kaya ni nanay. Ano, sino ang nag-utos na bugbugin siya? Hindi ba't matagal ko nang ipinagbabawal? Ang pagmamalupit sa mga kababaihan ng basta-basta? Hindi po, General. Malaking pagkakamali po ito. Pakinggan ninyo po ako. Mga tauhan! Isuspend muna ang lahat ng tungkulin ni Gabriel sa hukbo. General, ito... Sundin ng batas militar, 20 palo. Hindi. Hindi po, General. Pakinggan ninyo po ako. General. Hindi ko na po uulitin, General. Tara na. General, sandali lang. Anak ko. Doña Elena, ayos lang po ba kayo, Doña Elena? Tatay, sagipin mo si nanay. Bilisan mo. Parang may kakaibang pakiramdam ako. Puntahan ko kaya. General, may mga tao na pong pinadala para habulin ang karwahe. Wala namang dapat ipag-alala. Sige, bata. Dalhin mo ako ngayon sa nanay mo. Oh. Dito? Tara. Anak ko. Sino kayo? Tatay, dito mismo. Ikaw, walang kwentang babae. Aray, takbo na, bilis. Pamilyar ang pakiramdam. Alarma sa himpapawid. Naku, may panganib sa mga mamamayan. Teniente Marco, dalhin mo sila sa ospital. Opo. Ang iba, sumama sa akin. Opo. Sinabi ng ermitanyong si Shanye na ang swerte ng bansa at ang kapalaran ng isang tao ay magkaugnay. Baka may nangyari sa anak kong babae.
Bakit lahat sila may apo? Ako lang ang wala. Nasaan ka na apo ko? Gusto ko ng apo. Naku Don Emilio, huwag kang mag-arte. Kahit nasa harap mo na ang apo mo ngayon, hindi mo pa rin siya makikilala. Imposible, siguradong makikilala ko siya. Ano ba naman yan? Ang lambing ng batang to, alam pang dalhin ng nanay sa ospital. Kung apo ko siya, siguradong mamahalin ko ng husto. Yung hayop na ama, kung hindi niya aalagaan ng maayos, siguradong malalagot siya. Ako, nasugatan si General Ricardo. Nako, nasugatan si General Ricardo. Anong nangyari? Paano nasugatan si Ricardo? Doña Elena, kanina po si General ay pumunta para harapin ang pagsalakay ng kaaway. Para protektahan ang mga mamamayan, siya lang ang lumabas ng lungsod para ilayo ang mga kaaway. Kaya siya malubhang nasugatan at nawalan ng dugo. Nako, espesyal na uri ng dugo ni General. Baka kulangin ang stock ng dugo sa ospital. Ipag-utos ninyo, hanapin sa buong lungsod ang may espesyal na uri ng dugo. Malaking gantimpala ang naghihintay sa magboboluntaryong mag-donate ng dugo. Bilis! Oh, bilis, bumilis kayo, bumilis. Bata, dahil na-deliver na ang nanay mo, pupunta muna ang tito para kay General. Salamat po, Tito. Paalam, Tito. Clara, pagalingin mo ang sakit ni nanay. Kailangan ng magbayad ng bill para kay Isabel Reyes. Magpahinga ka po, nanay. Hintayin mo ako, babalik ako para samahan ka. Ate Nars, wala po akong dala na pera. Pwede bang itong jade pendant muna ang ipanag ko? Ito. Maganda nga ate, pakiusap po, pwede ba? Kukunin ko po ang pera mamaya. Sige, huwag nang ulitin. Salamat po, magandang ate. Kumusta na? Nakahanap na ba ng blood donor para kay General? Nasugatan si Tatay General. Wala pa rin. Bihira ang uri ng dugo ni General. Iilan lang ang may ganoon sa buong lungsod. Pwede akong mag-donate ng dugo para iligtas si Tatay. Pwede po bang mag-donate ng dugo si Clara para sa itay niya? Bata ka pa, hindi ka pa pwedeng mag-donate ng dugo. Subukan niyo na po, Doc. Baka po espesyal ang blood type ni Clara. Kunin na lang po natin ang sample ng dugo niya. Kung espesyal nga ang blood type niya, malamang ganoon din ang magulang niya. Pwede natin kausapin ang mga magulang niya para tumulong. Sige, subukan natin. Hawakan mo ng mahigpit, bata. Salamat po, magandang ate. Hahanapin ko na po si nanay. Kumusta? Nakahanap na ba ng magdodonate ng dugo? Nakahanap na po, nakahanap na. Yung blood type nung batang babae kanina, kapareho po ng kay General Ricardo. At mayroon pang rejection reaction ng dugo. Malamang ito ang nawawalang anak na babae ng General. Ano, ang ganda. Anong napakaganda? Nahanap na natin ang ating apo na babae. Iutos ninyo na hanapin sa buong paligid ang aking apo. Bilisan ninyo. Sige, ako na. Don Emilio. Inay, nagising ka na rin po. Clara! Ang bunso kong Clara. Inay, huwag po kayong umiyak. Si Itay po ang nagpadala sa amin dito sa ospital. Si Gabriel, paano niya nagawa yon? Huwag mo siyang sabihan ng masama. Si General Ricardo ang bantog. General Ricardo? Paano niya nagawa yon? Inay, nasugatan po si Itay. Pwede po bang tulungan ko si Itay, Inay? Iniligtas tayo ni General Ricardo. Nararapat lang na magpasalamat tayo sa kanya. Pero Clara,
Huwag mong ipaalam sa iba ang iyong kakayahan. Samahan muna kita kay General Ricardo para magtanong. Opo. Nahanap na ba ang apo? Buong ospital, maliban sa kwarto ni General Ricardo na halongkat na lahat, wala pang bakas ng binibini. Mga walang kwenta, isang grupo ng mga walang kwenta nandito na sa harap ng mga mata natin ng tao, hindi pa rin nahahanap. Tama na, huwag kang magalit. Baka nasa kwarto ni Ricardo. Tara, tingnan natin. Tara. Tigil, sino ka? Kuya Gabriel, dati iginalang ka ni General Ricardo. Ngayon nasugatan siya. Magpakita tayo ng tunay na pagmamalasakit at katapatan. Tiyak na babawiin ni General Ricardo ang kanyang utos. Kasalanan ng dalawang hayop na yon. Dahil sa kanila, napagalitan ako ni General Ricardo. Aray! Huwag na nating muling makatagpo ang dalawang hayop na iyon. Isabel. Narinig namin na nasugatan si General Ricardo. Sakto, may kaalaman ako sa medisina. Naisip kong tingnan si General Ricardo. Ano ba? Wala siyang alam sa medisina. Isabel, nandito ka pa rin ha? Lahat ito ay dahil sa inyong dalawa. Ginawa ninyo ako sa ganitong kalagayan. Oh, ganun ba? Napakaganda naman nun. Kayo, Ate, alam kong iniwan ka ni Kuya Gabriel. Masakit sa puso. Pero hindi mo rin dapat paglaruan ang kalusugan ni General Ricardo. Paano mo masasabing marunong ka ng medisina? sa tingin ko wala siyang hiya. Sinasamantala ang pagkakataon para lumapit kay General Ricardo. Pakiusap, bigyan ninyo pa ng konting pasensya. Kinakausap kita, hindi mo ba naririnig? Gabriel, Hindi mo ba ako naririnig? Gabriel, nasa ospital tayo. ayokong makipagtalo sa'yo. Aray, ang puwit ko, Isabel, ang lakas ng loob mong itulak ako. Ikaw ang nanguna, ikaw ang may kasalanan. Kuya Gabriel, ayos ka lang ba? Isabel, anong kinalaman ni General Ricardo sa'yo? Ikaw pa ang nagmamadali. Ako ang nagpakuha kay nanay para iligtas si Itay. At ikaw, walang kwentang babae. Nandito ang totoong ama mo. Pero iba ang tinatawag mong tatay. Wala ka ring hiya. Tingnan natin kung paano ko kayo pagbabayarin ngayon. Mga bantay. Kasama rin ako ni General Ricardo. Ako ang sasaksi. Mga impostor ang dalawang to. Baka sila ay utusan ng masasamang tao para samantalahin ang pagkakataon para saktan si General Ricardo. Totoo, kasama siya ng general. Mga bantay, tama si Kuya Gabriel. Ngayon si General Ricardo ay nasa panganib. Maraming taksil ang gustong. Sumugod sa pagkakataong ito. Huwag mo silang papapasukin. Hindi kami mga taksil, narito kami para iligtas si General Ricardo. Huli na kung maghintay pa tayo. Nakikita mo ba mga bantay? Walang koneksyon sa kanya. Pero nagmamadali sila. Baka sila mismo ang mga taksil. Dalhin nyo na siya sa piitan at pagtatanungin ng mabuti. Mga bantay, huwag kayong mag-atubili. Mas mabuting mamatay ang inosente kaysa makaligtas ang salarin. Ako, gusto mo bang ipagwalang bahala ang kaligtasan ni General Ricardo? Espesyal na panahon ito. Walang dapat makalusot na panganib. Huwag kang gagalaw. Wag! Kung makukulong tayo, hindi na talaga natin maliligtas si Itay. Hoy, nagbabanta ka pa kay General Ricardo. Mga bantay, dalhin nyo na silang lahat sa piitan at pagtatanungin ng husto para magsilbing babala. Huwag kang gagalaw. Anong ginagawa nyo? Sinong maingay dyan? Hindi ba ninyo alam na kailangang magpahinga si General Ricardo? Doña Elena, kanina itong dalawang ito gustong pasukin ng palihim ang kwarto ng pasyente. May masamang balak kay General. Sinabihan ko na ang mga gwardiya na paalisin sila. Ano? Sinong may lakas ng loob na saktan si Ricardo? Sila po. Ang ganda ng mukha ng batang ito, kamukhang kamukha ni Ricardo nung bata pa siya. Baka naman... Lolo at Lola, hindi po kami mga tiktik. Nandito po kami para tumulong. Pakawalan mo siya. Batang babae, anong ibig mong sabihin sa pagtulong kanina, Don Emilio? Ang mag-ina, dating nasa ilalim ko sa bahay. May kakayahan ba silang magpagaling? Alam ko namang wala. Don Emilio, ipakulong na lang ninyo sila sa bilangguan. Asawa at anak mo pala sila. Mukhang nag-isip ako ng masyado.
Ate, alam kong wala ka ng matuluyan nang iwan ka ng asawa mo pero hindi naman tama na dahil lang sa sarili mong kapakanan, gagawan mo ng masama ang iba. Hindi po ganoon, Don Emilio, Doña Elena. Dati kaming iniligtas ni General, utang na loob namin sa kanya. Nang mabalitaan kong nasugatan siya, dumating ako para tulungan siya. Talagang hindi po kami mga tiktik. Kayong dalawa, iba't iba ang sinasabi. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ang ingay sa labas? Kayong dalawa pala. Bakit ang ingay sa labas? Kayo pala. Magkakilala pala kayong dalawa? Don Emilio at Doña Elena, si General Ricardo mismo ang nag-utos sa akin na dalhin sila rito sa ospital. Maaaring patunayan ito ni Teniente Marco. Nang ihatid niya ako rito kanina, malubha ang aking mga sugat. Tingnan ninyo, ngayon ay halos magaling na ako. Totoo nga, sa totoo lang ang kanyang mga sugat ay dapat magpagaling sa ospital ng ilang buwan. Ganun pala. Mukhang ang dalagitan na ito ay mayroon talagang pambihirang kakayahan. Kung ganoon, Ricardo, hayaan mo na silang subukan. At saka, sa tingin ko ay ang batang babae na ito ay kaaya-aya. Isabel, huwag kang magmalaki ang iyong mga sugat. Hindi ba't galing din iyon sa ospital? General Ricardo, huwag po kayong maniwala sa kanya. Mapapahamak po ang general dahil sa inyo. Gabriel, magagawa mo pa bang maging bastos? Ang pagpapalayas mo sa binibini noon, hindi pa kita napaparusahan para doon. Kulang pa ba ang palo sa iyo? Ano ang sinasabi mo? Ang aking apo, siya ang nagpalayas? Hindi makatarungan. Mga tauhan, dalhin ninyo silang dalawa palayo, bigyan ng leksyon at palayasin sa ospital. Opo. Ay, hindi po. Dalhin ninyo ang inyong mabahong basket ng prutas. At umalis kayo. Hindi po, may pagkakamali rito. General Ricardo, maawa po kayo sa amin. Umalis kayo, lisanin ninyo. Huwag po. Umalis kayo, lumabas kayong lahat. General Ricardo, maawa po kayo sa amin. Tiyak na may pagkakamali rito. Maawa po kayo sa amin. Pamilyar yung itsura niya. Binibining Ruan. Gaya ng inyong utos, pinaalis na namin ang mga tao. Pwede na tayong magsimula. Sige. Clara, nandito lang ako sa labas, anak. Ikaw na ang mag-alaga kay General Ricardo. Tatay, papaalisin ni Clara ang sakit mo. Aray, tama na. Wala ring mangyayari kung magpapapraning ka. Nahihilo na ako sa pag-ikot-ikot mo. Napakalamig mong babae. Nawawala ang apo mo, hindi ka nag-aalala? Nasugatan ng anak mo, hindi ka nag-aalala? Ano, mamatay man ako, wala ka pa rin pakialam. Ha? Buong araw puro ka na lang kasi nungalingan. Naisip ko tuloy, yung bata sinumpa mo. Ikaw, Kumusta na, Magigising na si tatay. tatay? Ikaw. tinawag mo si Ricardo na tatay? Oh, ikaw ba ay... Hindi, nagkakamali po kayo, Don Emilio. Si Clara, mula pa nung bata siya, hilig na niyang pumili ng mapapangasawa ko. Siguro nang makita niya ang gwapo ng general, kaya tatay-tatay ang tawag. Clara, huwag ka nang magsabi ng kung ano-ano. Baka matakot pa ang matanda. Ikaw talaga. Doña Elena, Don Emilio, malapit nang gumaling ang general. Malapit na sigurong magising. Mabuti. Iniligtas mo ang anak ko, parang iniligtas mo na ang buong angkan ng De La Cruz. Ikaw ang tagapagligtas ng aming pamilya. Ano ang gusto mo? Sabihin mo lang. Sabi ng nanay ko, dapat marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya wala pong kailangan si Clara. Tama si Clara, iniligtas tayo ng general. Tungkulin lang namin ang tumulong. Hindi namin kailangan ng kapalit. Paalam na po.
Hoy, kung manugang ko lang sana siya, at apo ang sarap siguro. Sayang, sumama pa sa ganong lalaki. Ayaw nila ng gantimpala, pero hindi pwedeng hindi magbigay ang angkan ng De La Cruz. Tama. Tao, bayaran ang lahat ng gastos nila sa ospital. Lahat ng gastos, bayaran ng buo. At sa hinaharap, anumang gastusin sa paggamot, ipasok mo sa pangalan ng angkan ng De La Cruz. Opo. Gising na ang general. Ay, Ricardo, gising ka na. Nanay, tatay. bagong galing lang sa sugat, hindi pa makagalaw ng maayos. Ricardo, may magandang balita ako sa'yo. Dumaan ang apo kong babae. Nasaan siya? Alam niyang nasugatan ka, kaya pumunta siya sa ospital para magbigay ng dugo. Pero nang hanapin namin siya, wala na siya ron. Kung tutuusin, yung kabaitan ng apo kong babae, mana yan sa akin. Aray. Teniente Marco, pumunta ka. Sa buong lungsod ng Hu, hanapin mo lahat ng kusinero na magaling magluto ng atay ng baboy. Kumuha ka rin ng 100 malalaking baboy. Pagdating ng panahon, gusto kong palakasin ng husto ang katawan ng apo kong babae. Tatay, ang OA mo naman. Anak mo na to, ganito na ang kalagayan, pero parang wala kang pakialam. Sinong nagsabing wala siyang pakialam? Nasa labas. Halos mag-apoy na ang kanyang wheelchair sa pag-aalala. Ricardo, lagi kang pinipilit ni nanay at tatay na mag-asawa. Sabi mo, magulo ang panahon ngayon. Paano kung dumating ang araw na sa gitna ng kaguluhang ito, ang buhay ang pinakamarupok? Inay, hindi ko naman sinasadya na kayo'y mabahala, pero hindi pa matatag ang bansa, hindi pa mabubuo ang pamilya. Mula pa nung bata ako, tinuruan ninyo akong ipagtanggol ang bayan at mahalin ang mamamayan. Ang buhay kong ito ay para sa mga ordinaryong tao. Mabuti. Talagang tunay na lalaki ng angkan natin. Pero Ricardo, palagi kang maingat. Bakit ngayon? Ang pag-ataking ito, pinaghihinalaan kong planado ito ni Lupang Dugo. Matagal nang may balak ang huwaguo sa ating lungsod. Ngayon, naglunsad sila ng suicide attack, kaya nag-isa na lang akong nag-akit sa kanila palabas ng lungsod. Huwag na natin pag-usapan to. Ako na ang bahala rito. Pero isa pa, hindi magagamit ang dugo ng direktang kamag-anak. Paano ako nailigtas? Ito na nga ang sinasabing, ang mabuting gawa ay may mabuting bunga. Salamat na lang sa mag-inang tinulungan mo noon. At ang nakakatuwa, yung bata kamukhang kamukha mo nung bata ka pa. Naku, napapaisip ako baka tunay mong anak. General, ito ang jade pendant na iniwan ng batang babae. Teniente Marco, ano ang gagawin natin sa agimat na ito? Hindi ba ito ang agimat ni General? Naku Ricardo, ngayon kasi gabi na. Magpahinga ka muna ng maayos. Babalik na lang kami bukas para dumalaw sa'yo. Teniente Marco, ihatid mo ang matatanda, pauwiin mo na para makapagpahinga. Opo. Kailangan pang magpahinga si General. Itong agimat, bukas ko na lang ibibigay sa kanya. Nanay, nawala ang aking agimat. Sabi ng may-ari ng tindahan, nagpadala na raw siya ng tao sa ospital para magtanong, pero hindi nila nakita. Clara, nagdesisyon ka na na hindi mo kikilalanin ang ama mong iyon. Bakit ganyan pa rin ang pag-aalala mo? Wala akong pakialam sa masamang taong iyon. Kasi iyan ang agimat na ibinigay sa akin ni nanay, kaya nanghihinayang ako. Ayos lang iyan. Kapag may nawala, may kapalit. May bagong dating ngayon sa tindahan, mga bagong block ng jade. Mamili ka ng isang gusto mo. Magpapaukit ako ng bagong agimat para sa'yo. Ano sa tingin mo? Sige. Ang bait-bait mo talaga, nanay. Tingnan natin kung alin ang pinakamaganda.
ang gagawin kong agimat? Clara, sino ang nagpahintulot sa'yo na gumawa ng agimat? Ricardo. Ang agimat. Oo nga, kahapon ibinigay sa akin ng nurse. Baka noong inaalagaan mo ako, hindi mo namalayan at nahulog. Ang kalimutin mo. Kahit ang agimat naman na nawala mo pa. Ay nako, kung ganyan ka, ang apo kong babae, kailan pa kaya natin mahahanap? Umiyak ka ng umiyak. Nauubos na ang swerte sa bahay dahil sa iyo. Kung umiyak ka pa ng 2 beses, baka mahahanap na ang apo. Hindi kailanman nawala sa akin ang agimat ko. Hindi ito ang agimat ko. Nagkabuklod? Hoy, nagkabuklod. May pag-asa na ang ating apo. Isinara na. Hoy, isinara na. May nahanap na tayong apo. Marco, saan galing ang agimat na ito? Kahapon ibinigay ito sa akin ng nurse. Hahanapin ko siya ngayon din. Kaya sabi mo, itong agimat na ito ay nung batang babae kahapon. Siya rin ang nagbigay ng dugo. Oo, isinangla niya ito. Sabi niya, pagkatapos niyang humiram ng pera, babalik siya sa sanglaan para tubusin ito. Ang ganda, ang ganda. Siya na ang aking apo. Aba, sabi ko na nga ba, sa mundo wala ngang 2 tao na magkamukhang ganito. Ricardo tayo. Ay. Hoy. Tara na. Pumunta na tayo ngayon sa sanglaan. Anong ginagawa ninyo dito sa tanggapan ng mga hiyas? Anong ginagawa? Hindi ba halata? Haha. Isabel, ikaw ang dahilan. Ikaw ang nagdulot sa akin ng paulit-ulit na parusa. Yamang napakahalaga sa iyo ng tindahang ito ngayon ay wawasakin ko ito ng lubusan. Simulan na. Sandali. Ano pa ang hihintayin? Ang mga tauhan mo nauna ko ng pinatalsik. Huwag mong isiping makakapagpalayas ka ulit sa akin tulad noong nakaraan, ha? Oo nga ate. O baka naman iniisip mo darating ulit si General Ricardo para iligtas ka? May sakit si General ngayon at nakaratay. Kahit na gusto mo, mukhang hindi na mangyayari yun. Napakaraming mahahalagang bagay dito sa aking tanggapan ng mga hiyas. Sayang naman kung sisirain. Akala mo ba tanga ako? Hindi naman akin ang mga ito. Bakit ako masasayangan? Ikaw ang tanga. Ang ibig sabihin ni Inay ay, kung hindi mo sisirain ang tindahan, maaari mong makuha ang mga kayamanang ito. Hinamak mo akong tanga. Hinahamon mo ba akong tanga? Kuya Gabriel, yung iba pwede nang kalimutan, pero ang mga batong ito napakamahalaga. Ang pagtaya sa mga bato ay tradisyon taon-taon ng bazaar para sa bayan. Narinig ko na ang isang piraso ay maaring umabot pa sa 10-10 milyong piso. Ano na ang pasya mo? Ang mga batong ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa basta sirain ang tindahan. Ahem. May punto ka rin. Pero, kayo muna ang pumili, kami ang susunod. May kakaiba sa batang babae na ito. Pagkatapos niyang pumili, agad natin itong agawin. Ikaw talaga, Kuya Gabriel, laging maingat. Sige, Clara, ikaw na ang pumili. Ito. Ito din. Inay, tapos na akong pumili. Tapos na ang pagpili. Mga tauhan, kunin ninyo ang lahat ng kanyang pinili. Ang iba, sirain ninyo ang tindahang ito. Turukin ng gusto. Gabriel, wala kang hiya. Ano, nakuha na ang lahat ng magagandang bagay. Ano pa ang gagawin ko sa tindahang ito? Ay, Durugin ng husto ang lahat.
Huwag! Lahat ito ay pinaghirapan ni Clara. Clara, Anak sa labas ka, halika rito. Araw-araw ka bang may ibang tinatawag na tatay sa labas? Ngayon pa lang papatayin kita, ikaw walang utang na loob. tigilan mo. Kung may problema sa akin ka lumaban, huwag mong galawin si Clara. Sa'yo, sige mga tauhan, hulihin ninyo. Nanay, huwag! Ate, nagtataka talaga ako. Paano mo nga ba nakuha mong ipagtanggol ka ni General Ricardo? Kailangan pa bang sabihin? Noon, isang balo ang nakapagpalawak ng tindahang ito ng ganito kalaki. Baka may kinalaman siya sa iba ng palihim ng mga ilegal na gawain. Itong walang hiya, malamang hindi rin ito anak ko. Gabriel, kaninong anak si Clara? Hindi mo ba alam? Ano ang alam ko? Noon ako ay naglagay ng gamot sa iyo. Ikaw ang lumapit sa akin. Wala akong alaala niyan. Ano? Ikaw ang naglagay ng gamot? Ikaw ang naglagay ng gamot. Oo, ako nga. Ano naman, sino ba ang pinagmamalaki mo na para kang isang dalagang mahinhin? Sino ba ang pinagpapakitaan mo? Ngayon, nakita mong mas mayaman si General Ricardo, mas makapangyarihan, ikaw naman ang bilis mo namang sumunod. Tinutulungan ka ni General Ricardo dahil lang sa mukha mo. Kuya Gabriel, bakit hindi natin tapusin ang dati nating ginagawa? Ano sa palagay mo? Gusto mo ba ang mukha na ito? O ang anak mo? Ha? General, may problema. May naninira sa Tang Jianfang. Sino ang may lakas ng loob na gambalain ng anak ni General Ricardo? Sa loob ng 3 minuto, dapat nasa Tang Jianfang na ako. Nanay, huwag po! Darating na si tatay para iligtas tayo. Anak sa labas ka, tinulak mo ako, ha? Kunin mo ang pamalo. Isabel, kung hindi ka magdedesisyon, ako na ang magdedesisyon para sa iyo. Papatayin ko ngayon ang batang ito na walang modo sa pagtawag ng tatay. Huwag, ako ang pipili. Ako ang pipili. Ate, simulan mo na. Hayaan mo akong makita. Gaano ba talaga ang pagmamahal mo sa anak mo? Nanay, huwag po! Tumahimik ka. Isabel, ano ba? Palagi kang mayabang, di ba? Bilisan mo. Kung hindi ka kikilos, mapapahamak ang anak mo. Hahaha, hindi ko inakala na talagang handa si Clara na maghiwa, Kuya Gabriel. Tingnan mo ang kulay sa mukha ni Clara. Ang ganda-ganda! Ang gandang kulay. Tayo lang ang nakakakita. Sayang naman, ipapasyal natin siya sa kalye mamaya para makita ng lahat ng kapitbahay ang kapalit ng pag-offend sa akin. Clara, huwag kang tumigil, ituloy mo. Kailangan din ba ng isang hiwa sa kabilang pisngi? Para maging simetriko ba? Nanay, hindi ko hahayaan na gawin mo yan. Ikaw anak sa labas, mangagat ka sa akin. Kayong mag-ina, mamamatay kayo ngayon. Papatayin ko kayo. Clara. Sino ang manghahas na gumalaw sa aking apo? Sino ang may lakas ng loob na sakta ng aking apo? General, bakit ka nandito? Sugod? Atake. Aray, General, anong nangyayari sa inyo? bitawan ninyo ako. Clara, ayos ka lang ba? Tatay, ayos lang po ako. Tulungan mo po si nanay agad. Kanina, pinilit nila si nanay na gasgasin ang sarili niyang muka. Kanina, ang dami-daming dugo ng nanay. Halos hindi na makayanan ni nanay. Ano, hindi ka tanggap-tanggap ito. Ganito ang trato ninyo sa manugang ko? General, ano ba talaga ang nangyari?
Huwag kang magsalita. Sasabihin ko sa iyo ang buong katotohanan. Teniente Marco, dalhin mo muna ang ginang para maggamot. Tungkol naman sa iba, ako na ang bahala sa kanila. Tungkol naman sa iba, Ako na ang bahala sa kanila. Opo. General, mali ang akala mo. Si Isabel Reyes ay wala namang kundi isang tsinelas na itinapon ko na. Paano siya magiging... Kapag may nagsabi pang masama tungkol kay Isabel, subukan mo. Don Ricardo, paano ito nangyari pero si Isabel ay... At ikaw pa, paulit-ulit na tinatawag siyang Isabel. Ano ba ang kalagayan mo para maging kapatid ng manugang ko? Nung nasa available pa tayo, nilason mo si Isabel. Ako ang nanaksak sa'yo para iligtas siya. Kaya nga nabuo si Clara. paano ito nangyari? Hindi ito totoo. Hindi ito maaaring mangyari. Akala ko nitong mga nakaraang taon, may kalinga siya sa Mansion de la Cruz at may utang na loob ako sa inyo. Pero hindi ko inakala na baligtad pala ang nangyari. Kung ganito na ang sitwasyon, hindi na ako magpapakumbaba. Ikaw, pinatalsik ka na sa hukbo ni Ricardo. General Ricardo, ayaw ko. Ayaw kong umalis sa hukbo ni Ricardo. Nakikiusap ako sa inyo. Ako ang bulag. Ako ang bulag. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo na ako. Opo, General. Kung alam lang namin, hindi kami magwawalang galang, General. Ang lakas ng loob ninyong pagmalupitan ang manugang ko at ang apo ko. Tingnan ninyo kung paano ko kayo pagbabayarin. Ganito pala ang totoo noon, ako ang nagkamali. Noong tinawag mo pa lang si General Ricardo na papa noon, Clara, dapat ay naisip ko na. Nanay, hindi kasalanan mo. Ang dapat sisihin ay ang dalawang yon. Tulungan kita, nanay. Lipad-lipad sakit. Lipad na ang sakit. Magpahinga ka, nanay. Naku, ang hina ninyong dalawa. Lalo na ikaw, nababahala ka ng ganyan sa kanya, pasok ka na at tingnan mo. Nakakaba kasi. Tingnan mo ang suot ko, okay ba? Sige na. Ginang. Ginang. Tatay, tulog na si nanay. Wala yon. Kita na lang tayo bukas. Halika rito, apo kong mahal. Marami akong dinalang laruan. Samahan mo si Lola sa paglalaro. Tara na. Hoy, dahan-dahan. May mas maganda pa ako rito. Dahan-dahan, are. Gusto mo ba nito? Ito naman. Ang mga regalo mula sa lolo at lola. Gustong-gusto ni Clara ang lahat. May ireregalo rin si Clara sa inyo lolo at lola. Oh? Aray ko. Aray. Gumaling na ang binti ko. Aray, gumaling na rin ang matagal kong karamdaman. Nako, Clara, ikaw ang aming munting swerte. Hahaha. Visit, itong si Clara ang malas na to. Ha? Kuya Gabriel, ano na ang gagawin natin ngayon? Na-offend natin si General Ricardo. Paano na tayo mabubuhay dito sa Maynila? Tumakas na lang kaya tayo? Hindi pwede. Noon pa, hindi na talaga tayo makapamuhay sa labas, kaya nga tayo bumalik dito sa Maynila. Pero si General Ricardo, ang lakas ng kanyang kapangyarihan dito sa Maynila, hindi natin siya kayang labanan. Sino nagsabi niyan? Noon, sino ba ang kalaban ko nung nasa tropa siya ako? Alam mo ba? Si Lupang Dugo.
Sino ang tumatawag sa akin? Sino ang tumatawag sa inyong commander? Ikaw, may kasabihan ng dakilang siya, ang matalinong tao ay sumasabay sa agos ng panahon. Narinig ko, may hidwaan ka kay General Ricardo. Handa akong sumunod sa inyo hanggang kamatayan, Commander. Isa na namang ayaw sumunod hanggang sa mamatay. Ano ang sinabi mo? Kuya Gabriel, isa siyang tagahuwa. Paano mo nagawa? Lubhang inapi ako ni General Ricardo. Ngayon nais ko lang sumunod sa inyo, Commander. Handa akong sumunod sa inyo hanggang kamatayan, Commander. Gusto ko ang taong katulad mo. Maligayang pagdating sa Huajun. Magandang umaga. Isabel, hindi pa ba gising? Hoy, nandito ka pa rin at nag-aayos? Maagang maaga pa lang si Isabel. Ay isinama na si Clara papunta sa Tangjenfang. Talagang karapat dapat kang maging manugang ko. Maganda ang itsura. At masipag pa. Halika na, mahal. Sige, ingat. Alis na. Inay, kakagaling mo lang. Bakit ka lumabas agad? Itong bazar para sa bayan? Hindi ba't dati? Si Lolo ang tagapamahala ang namamahala? Nag-aambaga ng lahat para sa mga batong may potensyal. At ang pera ay idodonasyon sa harapan. Ayos na sana. Oo nga, dati, mga ordinaryong bato lang, pero ngayon ay iba na. Mahigpit ang sitwasyon sa digmaan, may mga pambansang kayamanan na lumalabas sa merkado. Pambansang kayamanan, napakagandang bagay nito. Hindi ba't lahat ay gustong magkaroon? Kung mananatili lang sa loob ng bansa, ayos pa. Ang kinakatakot ko ay maubos sa ibang bansa, mawala ang mga pambansang kayamanan. Kaya ngayon, kailangan kong personal na magbantay. Boss, may nakikipagkita ulit na dayuhang negosyante. Hindi ba't sinabi ko na, bago magsimula ang auction, ayaw kong makipagkita kanino man. Hindi ikaw ang masusunod dito. Kaunting alay, hindi ito sapat para sa inyo. Narinig ko na ang inyong Tangjenfang ay may bagong dating na magagandang bagay. Kung gayon, pwede bang bigyan ninyo ako ng konting pabor? Naray, itong lolo mukhang tagahuwago. Masama ang mata mo. Saang parte ako mukhang lolo? Pasensya na kayo sa bata. Malamang ikaw ay ang bantog na si Ginoong Lupang Dugo? Haha. Narinig mo na pala ang pangalan ko. Mabuti, magpresyo ka. Ang lahat ng kayamanan sa inyong auction na ito, lahat ay kukunin ng aming huwago. Paumanhin, ang auction na ito ay para lamang sa mga kolektor mula sa aming bansa. Mauna na po kayo. Tagapamahala, samahan mo ang bisita palabas. Tara na po. Baka. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagtanggi sa akin, mga tauhan? Taijun, konti lang ang dala nating tao. Ang matalinong tao ay sumasabay sa agos. Kung ganun, magkita na lang tayo sa auction. Umalis na tayo. Sumpain ang Tangjenfang. Umaasa sa suporta ni General Ricardo. Naglakas loob kang tumanggi sa akin. At ipinagbawal pa ang pagbid ng mga dayuhang mangangalakal. Sir, huwag kang magalit. Hindi ba nandyan pa siya? Ngayon, panahon na para kumilos ka. Nasa inyong pag-uutos, sir. Ikaw, sa bukas na subasta, ang magiging kinatawan ng aking mga mangangalakal mula sa Huwagwo. Tulungan mo kaming makuha ang pambansang kayamanan. Ginto. Marami. Ang iyong tauhan ay tiyak na kukuha ng kayamanan at babalik. Paigtingin ang dangal ng Huwagwo. Mabuti. Si Lupang Dugo ay umalis ng talunan ngayon. Bukas sa subasta, tiyak na hindi siya magpapahinga. Clara, itinuro sa iyo ng iyong ina ang 36 na stratahema. Natutunan mo na ba ang lahat? Ina, naalala na ni Clara ang lahat. Bukas kailangan nating magtulungan ng maayos.
Hindi natin dapat hayaan ang pambansang kayamanan na lumabas. Ang galing ng ina! Ginang Isabel, natulog ka na ba? Hindi pa, may kailangan ba kayo, General? Wala, ako. Kung gayon, may isang bagay akong naisingin sa iyo, General. Narinig mo na ba? Si General Ricardo kamakailan lang ay nakita na ang kanyang nawawalang anak na babae. Ito ang batang may-ari ng Tang Zhenfang. Sa pagkakataong ito, ang General mismo ang dumating. Marahil ay hindi lang para sa kanyang anak, kundi may kinalaman din sa pambansang kayamanan sa auction na ito. Oo nga, may balibalita na ang mahahalagang bagay ng bansa, ang Xuan Niao, na 4 ang paa at ang Longfeng Xiangyun na mga kaldero ay kasama rito, hindi mabilang ang mga kayamanan. Mukhang magkakaroon ng labanan para sa mga kayamanan ang magaganap. Ang gobernador ng Siyam na lalawigan, General Ricardo, ay dumating na. General, Don Emilio, Doña Elena, Binibini, tuloy po kayo. Tara na. Halika. Nasaan si Isabel? Bakit hindi siya sumama? May sariling plano ang ginang. Lahat pala mula sa mansyon ni General Ricardo ay narito. Ito ang patunay na tunay ang pagmamahal niya sa kanyang anak na babae. Pero bakit hindi nakikita ang ginang ng general? Ang auction ay palaging pinamumunuan ng tagapamahala ng Tang Zhenfang. Bihirang lumabas ang tunay na may-ari sa likod nito. Hindi ko alam kung dahil ba ay hindi maganda ang itsura kaya ayaw lumantad sa publiko. Dumating na ang punong may-ari ng Tang Zhenfang. Tatay, maganda ba si nanay? Maganda, mas maganda pa kaysa sa naaalala ko. Hindi ko inaasahan na napakaganda ng pinuno. Hindi ko inaasahan kaya naman nahumaling si General Ricardo. Oo, bukod sa kagandahan niya, ang pinunong ito sa murang edad pa lang ay hawak na ang 80% ng merkado ng Antigo sa lungsod. Hindi siya dapat maliitin. Ngayon siya mismo ang hahawak ng subasta. Mukhang may malaking labanang magaganap. Pinuno, sige po. Kumusta? Magandang gabi po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa Tang's Treasure House. Sa pagdiriwang ng ating charity auction para sa bayan, ako ang tagapamahala ng Tang's Treasure House. At siya ring magsisilbing auctioneer ngayong gabi. Malamang narito kayong lahat para sa mga pambihirang kayamanan. Hindi na ako magpapahaba ng salita. Ang ating auction ay opisyal nang magsisimula. Ang unang item sa pagsubasta ngayon ay Sandali. Hindi pa kompleto ang pamilya De La Cruz. Bakit kayo nagmamadali? Narinig ko na si Gabriel de la Cruz pinalayas siya ng General Ricardo sa hukbo hindi inaasahan. Nakasama pa siya sa mga taga-huwa. ang pagsubastang ito tanging mga lokal na kolektor ang maaring mag-alok. Sino ang nagsabi sa iyo, ako ay narito upang mag-alok? Bakit naman, dumalo lamang upang manood, hindi ba pwede? Ang inyong Tang Zhenfang, ganito ba ang inyong pagnegosyo? Dahil si Ginoong Lupang Dugo ay nagpapakita ng kagandahang loob, syempre, malugod naming tinatanggap, mangyaring umupo. Maupo po kayo. Tumayo kayong lahat. Bilis, umalis na. Kung gayon, kumpleto na ang mga tao. Ang pagsubastang ito ay opisyal nang magsisimula. Ang unang item ngayon ay Xiangzhou Xuanyao Si Zuding ang panimulang halaga 30 milyon. Ang mga bronse mula sa panahon ng Shang at Zhou ay bihirang kayamanan mula pa noong una. Ang kalderong ito na may 4 na paa at disenyo ng ibon ay isang sagradong kagamitan sa pagsamba sa mga ninuno. Napakahusay ng pagkakagawa. Ito ang pinakamahusay sa lahat. Ang halaga nito sa merkado ay hindi matatantya. 35 milyon ang alok ko. 35 milyon. Ang bawat dagdag na tawad ay hindi bababa sa 5 milyon. 40 milyon. 45 milyon. Hindi, 50 milyon. 50 milyon mula sa bidder for 60 milyon.
60 milyon mula sa bidder 62. 70 milyon. 80 milyon. 80 milyon mula sa bidder 51. Ang kasalukuyang halaga ay umabot na sa 80 milyon. Binago na ang tawiran ng pagtataas. 1 milyon na lang. Meron pa bang magtataas? Ang pinakamataas na tawad sa ngayon ay 80 milyon unang tawag. 80 milyon pangalawang tawag. Kung wala nang magtataas, ang koleksyong ito ay mapupunta sa 70 milyon. na milyon una. 99 na milyon at 100,000 at 1 piso. 99 na milyon at 100,000 at 1 piso. Ginoong Tang, magtutuloy pa ba kayo sa pagtaya? 99 na milyon at 300,000. 99 na milyon at 300,000. 99 na milyon at 400,000 at 1 piso. 99 na milyon at 400,000 at 1 piso. 99 na milyon at 500,000. 99 na milyon at 600,000 at 1 piso. 99 na milyon at 700,000. Naku po, ang taas naman ng halaga. 99 na milyon at 800,000 at 1 piso. Isang general, 1 pisong dagdag lang lagi. Nakakatawa naman yan. Tatay, matipid lang yan. Mas mataas pa rin kahit piso lang. Kung kaya mo, dagdagan mo. Ikaw? Matalino ang bata. Tingnan mo, di niya maintindihan yan. Ngayon, ang presyo ay nasa 99 na milyon at 800,000 at 1 piso. Nasa kamay na naman ni Ginoong Ricardo. Ginoong Tang, magdaragdag ka pa ba? Huling pagkakataon. 99 na milyon at 900,000. 99 na milyon at 900,000. 100 milyon at 1 piso. Sa unang item pa lang, 100 milyon na. Paano kung may mas maganda pang lalabas? Hindi ba't lugi tayo? 100 milyon at 1 piso una. 100 milyon at 1 piso pangalawa. 100 milyon at 1 piso pangatlo. Maligayang pagbati kay Ginoong Ricardo sa pagkamit ng Shangzhou Mystical Bird 4-legged cauldron. Congratulations! Unang koleksyon gumastos ka na ng napakalaking halaga. Ang mga susunod na koleksyon wala ka ng pambayad. Huwag mo kaming sisihin. Magpapakita kami ng lakas. Don Emilio, hindi ka naman tumatawad. Ang dami mong sinasabi. Ikaw, makikita pa tayo, Hump. Ngayon, handa sila. Hindi tayo pwedeng umuwing walang dala. Ngayon, kunin ninyo lahat. Opo. Pampagalit tagumpay. Ang susunod ay 36 na estratehiya gawa-gawa lang. Sige, ipagpapatuloy natin ang subasta. Ang pangalawang koleksyon ay espada ni Haring Gujan ng Wu Panimulang Tawad, 40 milyon. Narinig ko lang si Haring Godjan ng Yue. Ito namang Haring Godjan ng Wusi na ba ito? Ang mahal pa. $45 milyon. 48 milyon. 50 milyon. Maligayang bati Ginoong Tang, 50 milyon. Ang susunod na koleksyon, ang Spring Mountain Dwelling, Panimulang Tawad, 20 milyon. Kahit hindi ako nakapag-aral, alam ko naman ang Dwelling in the Fuchun Mountains. 60 milyon. Sige, ang ikawalong koleksyon, ang Flying Goose Stepping on Horse, ay mapupunta rin kay Ginoong Tang. General Ricardo. Sayang, masyado kang gumastos noon. Kaya ngayon, ang mga bihirang kayamanang ito ay mapapasa akin na lamang. Hindi sayang. Ngayon, dumating na tayo sa ika-10 koleksyon ngayong araw, ang Dragon and Phoenix Auspicious Cloud Tripod. Panimulang Tawad, 1 milyon. 2 milyon at 100. General Ricardo, bakit ganyan lang ang halaga na iniaalok mo? Wala ka na ba ulit pera? Kailangan mo ba ng tulong ko? Hahaha. Sir, hindi masyadong malaki ang reserbang pera natin. Yung ding.
Ang starting bid ay napakababa. Siguro, hindi rin ito magandang bagay. Kung hindi, palampasin. Sige, mag-action ka agad. I-adjust ang budget para sa militar. Ang mga treasure na ito, lahat ay dapat makuha ko. Hoy, Wala na pera, no? 36 na estratehiya, pagsasamantala sa nasusunog na bahay. 9,360,000 tripod ng Dragon at Phoenix na may mapalad na ulap para kay Mr. Fu. Zhenghoyi Bianzhong 6,800,000 para kay Old Mr. Fu. Jinlu Yui Gold Thread Jade Burial Suit 5,200,000 para kay Old Mrs. Fu. Sunod, para sa auction na ito, ang huling item, Florera na Jade na may disenyo ng magkakawing na sangay na seladon mula sa dinastiyang Shang, starting bid 100,000,000. 200,000,000. 200,000,000. 36 na estratehiya ang kumuha ng pagkakataon sa gulo. ang panghuling item na inaalok, isang tapayan mula sa dinastiyang Shang. Talagang maganda yan. Kahit anong halaga, tumaya ka. General Ricardo, 300,000,000 at ₱1. Pass. 300,000,000 at ₱1 pangatlong beses na. Maligayang bati kay Ginoong Tang sa pagkakamit ng asul na tapayang Shang na may disenyong balimbing. Sa puntong ito, natapos na ang buong subasta. Ayon sa nakagawian, ang lahat ng perang nakolekta sa subastang ito, ang mga bumili, ay buong ibibigay bilang donasyon para sa pambansang kawanggawa. Ang lahat ng koleksyong nakuha ng pamilya Fu ay malayang idodonasyon sa museo. Magaling, 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 magaling. General Ricardo Clara, mauna na kayong maghatid ng pambansang kayamanan. Susunod ako kaagad. Oh. Pasensya na talaga. Ang mga pambansang kayamanang ito ng China ngayon ay akin na ang mga ito. Isabel Reyes, kahit may protection ka ng general, ano naman, ganun pa rin, hindi mo ako kayang talunin. Ate, masakit 'di ba? Habang pinapanood mo ang mga pambansang kayamanan ay mawala sa'yo, masakit 'di ba? Kahanga-hanga talaga si Ginoong Lupang Dugo. Ginamit pa ang pondo ng militar para suportahan ang pagmamahal sa bayan ng Hua. Talagang kahanga-hanga. Ang mga pambansang kayamanang ito, kung gusto ninyong muling makuha ng inyong bansang Daxia, kailangan ninyong gumastos ng 10 beses pa. Sa tagal ko sa mundo, ngayon ko lang ito nakita. Unang beses kong makakita ng ganoong subasta na napaka-polarized. Si Haring Gujian ng Wu, ang Spring Mountain Dwelling Painting, lahat yan ay mga peke at mababang kalidad na produkto. Pwede pa bang tawaging mga item sa subasta? Totoo naman, di ba? May mga tunay na pambihirang pambansang kayamanan pero lahat yon ay nakuha ni General Ricardo. Talagang napahamak si Lupang Dugo sa pagkakataong ito na walan ng asawa't sundalo at yung flying goose stepping on horse namatay ako sa kakatawa. Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Patayin. Patayin ninyo. Ginang, ang galing ng plano mo ngayon, pinaikot-ikot si Lupang Dugo. Sinamantala ko lang ang kanilang kakulangan sa kaalaman sa kultura ng China na agwat ng impormasyon. Kapag naunawaan na nila, tiyak na hindi sila titigil. Isabel, hinayaan mong lokohin ako at ang aking amo. Ngayon, dapat kang magbayad. Suntukin siya. Ginang, isasakay ko kayo. Ginang, Nanay, protektahan ka namin! Paumanhin, nahuli ako.
Ang tsaa ng bulaklak, ang bango. Sa tingin ko ito ay... Ito ay, Ano ba ang nangyari dito? Paano ito nangyari? Bakit nasugatan ang manugang ko? Ay! Lola, sasabihin ko sa inyo. Ay nako, sabihin mo nga. Tungkol sa pangyayaring ito. nasugatan ka ba? Wala. Salamat at dumating agad si General Ricardo. Pakiramdam ko may problema ka pa rin. Tatawag ako ng doktor. Wala talaga. Huwag na kayong mag-abala. Wala talaga akong problema. Isabel, tawagin mo akong Ricardo. Ricardo. Narito ako. Kasalanan ko ang lahat. Naipahamak na naman kita. Pangako ko, hindi na ito mauulit. Ay naku! Tatay, nanay! Sinadya ni Clara na isara ang pinto. Kayo ngayong gabi, magkakasama kayong matutulog. Huwag kang mag-alala. Bago mo pa ako tanggapin ng buo, hindi kita gagalawin. Sa sahig na lang ako matutulog ngayong gabi. Ricardo, baka gusto mong sumampa na sa kama? Baka kasi magkasakit ka sa lamig. At saka, mag-asawa na tayo ngayon, di ba? Kung ganyan ang pag-anyaya mo, hindi ba't masama kung tatanggihan ko? Gabi na, magpahinga na tayo. Isabel, pagkatapos ng lahat ng ito, tiyak na magwawala sa galit ang lupang dugo. Ipinapangako ko sa'yo, ibibigay ko kay Clara at sa lahat ng mamamayan ng Hu City ang isang tahanang payapa at masaya. Paano magkakaroon ng tahanan kung walang bansa? Kung hindi mo ako iiwan, hindi rin kita pababayaan. Ginoo. Halos nahuli ko na ang kayamanan. Sa kritikal na sandali, si General Ricardo. Ang ibig mong sabihin ay, bumalik ng walang nagawa. Ang iyong tauhan ay walang kakayahan. Pakiusap, parusahan mo ako, Ginoo. Kuya Gabriel, Ginoong Lupang Dugo. Pakiusap, patawarin mo kami sa pagkakataong ito. Ginoong Lupang Dugo. Ang babaeng ito, ibinibigay ko siya sa iyo bilang pagbabayad sala. Gabriel, paano mo magagawa ito sa akin? Buti na lang at naintindihan mo. Ginoo, ang aking. Lahat ay sa iyo. Magsaya ka ng mabuti. Magsaya ng mabuti. Gabriel, ako ay nagkaanak para sa'yo, si Angelo. Paano mo magagawa ito sa akin? Noong una ako ay para lamang sa kasiyahan. Kung ikukumpara sa aking kinabukasan, ikaw ay hindi gaanong mahalaga. Gago! Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. General, ulat po. Sinusunod ko na po ang inyong utos. Binili ko na ang lahat ng bigas sa lungsod, lahat ng bigas, at nilason ko ang mga balon. Nagpadala pa ako ng mga tauhan sa 9 na himpilan sa lungsod at naglagay ng mga bomba. Ang galing! Ito ang pinakabagong rocket artillery.
ng aming bansa. Batay sa alam ko kay General Ricardo, tiyak na personal siyang sasabak sa labanan. Sa siyam na pasabugin sa pagkakataong ito, siguradong mamamatay siya. Opo, 300,000 sundalo, handa na ang lahat. Mabuti! Kapag namatay na si General Ricardo, agad tayong sasalakay sa lungsod. Mabuti. Mabuhay ang general. Mabuhay ang general. Gabriel de la Cruz? Papatikimin din kita ng kataksilan. Ang sama na ng mundo ngayon. Ang mga tao'y hindi na tulad ng dati. Ang gabi ng kasal. Clara, Ang matandang manyak at ang batang manyak. General Ricardo, General, may masama. Sinalakay na tayo ng kaaway. Ano? Ano? Ngayon lang, may natanggap ang hukbo lihim na sulat mula sa Celeste. Sinuri ko ang sinabi sa sulat, totoo nga. Hayop na lupang dugo. pwede ba naming makita ni Clara? Bibilin lahat ng pagkain. Maglalagay ng lason sa balon. Maglalagay ng bomba. Ang mga tao sa lungsod ay nasa peligro. Gago. Handa na ang hukbo ng bulaklak para salakayin ang lungsod, Ricardo. Magpadala ka agad ng mga sundalo. Sasama ako sa labanan, makikipaglaban ako ay... Ang init ng ulo mo. Isabel. Parang may ideya ka na. Ricardo, naniniwala ka ba sa akin at sa Clara? Kahit anong oras. Naniniwala ako sa inyo. Marco, kunin mo ang mapa ng lungsod ng WHO. Clara, ikaw na. Huwag kang mag-alala, inay. Talagang hahanapin ko ang mga masasamang tao. Nahanap! Nahanap na! Dito at dito, ito. Ang imbakan ng pagkain ay nasa pantalan ng Huport. 4 na balon ang nilason. Nasa Silangan, Kanluran, Timog at Hilagang Palengke. Ang mga pinaglagyan ng bomba ay 9 na lugar na minarkahan sa mapa. Magpadala agad ng mga tauhan sa pantalan ng Huport para pigilan ang pagkain. Magpadala ng mga doktor sa mga balon para mag-detoxify. Bukod pa riyan, sabihan ang mga residente na huwag gumamit ng balon sa loob ng 3 araw para sa kaligtasan. Tungkol sa mga bomba, ako mismo ang mamumuno at lulutas nito. Opo. Ricardo, malaki ang balak ng lupang dugo sa planong ito. Bakit hindi natin gamitin ang plano nila laban sa kanila? Magpapadala ako ng tulong para sa operasyon mo. Kapag wala ako, ang likuran ay ikaw ang bahala. Tatay, itong jade pendant ay makakapagsalba sa iyo mula sa isang sakuna. Mag-ingat ka palagi. Nanay, tatay, papunta na ako sa harap ng digmaan. Ipatawag ang mga sundalo at labanan ang Hua Army. General, nakabalik na po kayo. Uulat po, General. Nitong mga nakaraang araw sa loob ng lungsod, maraming nagugutom at mga refugee na nalason. Nagkaroon pa nga ng mga gulo. At nasugatan pa nila ang mga sundalong nagbabantay sa lungsod ni Ricardo. Mabuti! Ang iyong pag-uulat ay napakagaling. Pasok. General, magandang balita. Patay na si Ricardo. Totoo ba ito? Totoo. Kumalat na ang balita ng pagkamatay niya sa buong lungsod ng WHO. Naghahanda rin ng libing sa mansyon ni General Ricardo. Mabuti.
May kasabihan ang mga Chino, kung nais mong hulihin ang mga tulisan, unahin mo ang kanilang pinuno. Ginoong Tang, sumama ka sa akin upang sakupin ang mansyon ni General Ricardo. Makalasong ahas, ikaw ang magpaligid sa lungsod at umatake. Malapit nang mapasa atin ang lungsod ng Hu. Binabati kita, General. Pagbati, General. Ricardo, Nagkita-kita lang tayo. Paano mo nagawa na iwan ako? Papa, wag mo akong iwan, Clara. kasalanan ko lahat. Ako ang nag-activate ng explosive device. General Ricardo ay namatay para iligtas ako. Dahil sa akin, kasalanan ko talaga lahat. Hindi kasalanan mo. Ang dapat sisihin ay ang lupang dugo, ang mga kaaway. Sinasaktan ang anak ko. Ako magpapatayan ako sa kanila. Sasama ako sa'yo. Tara, Tara. mga Ginoo, hinahanap ba ninyo ako? Kayong mga tinatawag ba ako? Ikaw nga, ikaw ang nag-set up ng ambush na pumatay sa General Ricardo. Magpapatayan ako sa'yo. Sasabayan kita. Marco, huwag kang magpadalos-dalos. Ginoong lupang dugo, itong si Marco ay malapit na tauhan ni Ricardo. Ngayon, siya ay malubhang na sugatan. Tiyak na mamamatay si Ricardo. Ang marunong umangkop sa panahon ay matalino. Kayo sumuko kayo agad. Narinig nyo ba? Ano ba ang iniisip nyo? Hindi nila inaasahan ang araw na ito. Kung ngayon ay susunod kayo sa akin, lumuhod at yumuko marahil maaari pa akong makiusap sa mga Hapon, ipagkakaloob ko ang inyong hamak na buhay. Gabriel, traitor ka. Kahit mamatay kami, hindi susuko sa Hapon? Ang mga Chino kahit mamatay hindi susuko. Malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang iyong bibig. Nanay! Noong una ikaw ay sumama kay Ricardo, masaya ka namang sumama sa kanya, di ba? Ngayon subukan mong sumama sa iba. Ikaw ay hamak na hapon. Gusto mong sumuko ako. Huwag mong kalimutan, nung una ang iyong ama ay paano ko pinatay. Baka patayin ninyo. Patayin ninyo ang matandang ito. Halika. Tingnan mo ako, kung hindi ko kayo papatayin, tapos na. Hoy, sino ang maglalakas loob na gumalaw? Ngayon, ang buong Hucheng ay nakubkob na ng hukbong huwa. Ginoong lupang dugo, kung may anumang problema, agad nilang papatayin ang lahat sa lungsod. Gusto ba ninyong ang buong mamamayan ng Hucheng lahat ay sumama sa inyo sa kamatayan? Ikaw ay talagang walang hiya. Ito ang tinatawag na walang daya sa digmaan. Sumuko kayo ngayon din, kung hindi papatayin namin ang isa upang takutin ang lahat. Sinabi ni tatay, ang mga taga-Hua ay dapat lumaban o mamatay. Tama. Kami ang mga taga-Hua ay hindi kailanman susuko. Lumaban o mamatay. Ginoo, dahil ayaw nilang sumunod, kunin natin ang kanilang dugo upang ialay sa langit. Patayin! Patayin ninyo? Ang bansang Hua ay hindi magpaparaya ng pagtutol. Halika rito. Ngayon titingnan ko ang iyong gulugod kung gaano katigas. Bilang mag-asawa, ngayon ikaw ang unang mamatay. Inay? Ako ang kalabanin mo. Pakawalan mo siya. Mamatay para sa bayan, ngunit humihingi lamang ng kamatayan. Mamatay ka na. Tingnan ko kung sino ang maglakas loob na hawakan siya. Sinong may lakas ng loob na hawakan siya? General Ricardo. Buhay ka pa pala? Ano to? Ano ba talaga ang nangyayari? General, huwag kang mag-alala. Kahit buhay pa siya, ano naman? Ngayon, ang buong Hucheng ay napaligiran na ng Huajun. Hindi sila makakatakas. Ah, ganun ba? Talaga?
General, umalis na tayo. Natalo na ang Huajun. Imposible. Imposible yan. General, panloloko lang nila yan. Sa loob ng lungsod, wala na talagang tubig at pagkain. Hindi sila mananalo. Hindi na sila mananalo. Ang tanga mo talaga. Matagal na naming natagpuan ang bodega ninyo ng pagkain at ang balon na nilason. Ang mga nasalanta ay pumunta lang dito para lokohin kayo. Ito ang tawag sa panlilin lang. Ang aking anak na si Ricardo ay hindi namatay para mawala ang inyong pag-iingat at maglunsad ng malawakang atake. Inihanda na namin ang mga ambush sa loob ng lungsod upang mahuli kayo sa aming bitag. Ito ang tinatawag na pagkukunwaring tanga. Sa huli, inakay namin kayo papasok. Ito ang tawag sa pagsasara ng pinto para hulihin ang magnanakaw, hulihin ang pinuno para masakop ang buong grupo. Ang lahat ng ito ay tinatawag na sunod-sunod na plano. Tapos na ang inyong panahon. Natalo na kayo. Bilis, bilis, bilis! Tulungan ninyo akong umatras! General, isama ninyo ako. Umalis ka. Ang sino mang maglakas loob na lumaban sa aking bayan, walang makakatakas. Mga tauhan. General, ako po, nakikiusap ako, patawarin ninyo ako. Patawarin ninyo ako. Marami akong alam na lihim ng hukbong huwa. Marami akong alam na lihim nila. Bigyan ninyo ako ng isang pagkakataon na magbayad sa aking kasalanan. Sige na. Isabel, isipin mo na lang ang ating pagsasama bilang mag-asawa. Nakikiusap ako sa'yo, patawarin mo ako, patawarin mo ako, patawarin mo ako. Gabriel de la Cruz, ikaw ay taksil at nagkanulo sa bayan. Paano ka pa magiging karapat-dapat na tao? Kahit hindi kita papatayin ng personal, may ibang gagawa noon. Ito ang tao sa'yo na. Siya ang bahala mo na. Ikaw, naiintindihan ko. Ikaw pala ang nagsumbong. Putang ina mo! Kasalanan mo ito lahat. Ikaw ang naghatid sa akin sa kama ni Lupang Dugo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Papatayin kita. Kuya Gabriel, mahal na mahal kita. Bakit mo ginawa yon? Mamamatay ako. Tayong lahat. Ang tagal na nating naghihintay. Bakit hindi pa dumarating si General Ricardo? Baka hindi na siya darating? Baka may nangyari sa kanya? Nanalo tayo sa digmaan. Dumating na rin ang panahon ng kapayapaan. Mabuti naman, nanalo tayo sa digmaan. Isabel, nandito na ako. Mabuti at nandito ka na. Mabuti at nandito ka na. Isabel, nangako ako sa iyo na bibigyan kita at si Clara at ang lahat ng tao ng tahanang mapayapa. Nagawa ko na. Kung hindi mo ako iiwan, hindi rin kita iiwan. Tatay! Nanay! Hahaha. Tatay, nakauwi ka na rin. Namimiss na namin ni nanay. Miss na rin kayo ni tatay. Ricardo, ang hirap ng pinagdaanan mo. Sa buong taon, Isabel, naghintay lang ako. Payapa na ang mundo ngayon. Ang magandang balita para sa inyong dalawa. Dapat na bang magkatuluyan? Mayora, maligayang pag-aasawa. Wala nang general ngayon. Mula ngayon tawagin natin kasama. Sige, kasama Ricardo, kasama Isabel, maligayang pag-aasawa.